Bakit hindi nila may paliwanag sa taong bayan kung saang punto hindi magka-level si Brother Eli at si Eranio Manalo? Hindi malaman ng mga ministro ni Manalo kung papaano nila pagtatakpan ang kanilang pinunong si Manalo. Dahil sa katatakip, isa na namang katangahan ang ipinahayag ng mga ministro ni Manalo. At pagkatapos ito, nagkukubli puro sa sinasabi niyang puno sa puno. Aba, ang puno natin ang ating Panginoong Kristo. Hinahamon ba niya ang ating Panginoong Kristo? Tauhan kontra sa pinuno. Itinanggi na ni Bularan na pinuno nila si Eranio Manalo. Nagpalusot pa. Si Kristo raw ang puno nila. Dahil sa pagkakaipit, nanahimik si Bularan. Lumitaw naman si Jose Ventilacion na dahil sa kayabangan, maging ang sinabi ni Brother Eli na patutunayan niya na totoo ang salita ng Diyos sa Biblia, ay tututulan daw nitong si Jose Ventilacion. Pakinggan natin si Soriano. Eto. Kasi yung mga nag-aaral-aral dyan sa eskwela, sa Biblia, marunong daw sila, marunong Greek, marunong Hebrew, marunong sila ng theology. Yayain yung lahat yun. Patutunayan ko sa inyo, totoo salita ng Diyos. Yung pinakamataas ang pinag-aralan sa theology, yun ang pinarap nyo sa akin. Ang tindi ni Eliseo Soriano, yun daw pong marunong ng Greek, marunong ng Hebrew, yung merong pinakamataas na pinag-aralan sa theology, iharap daw sa kanya. At ang sabi pa, kapatid na Michael, sabi niya, hayain yung lahat. Di kung marunong ng Greek, kasama si Caramel. Kung marunong ng Hebrew, di kasama ka. Hebrew? Hebrew, Kaya masasabi ko lang po dyan katsat every Ba maganda pagkakabanat mo ng Hebrew, kapatid na Michael. Matagal ko nang kinulyang hamon mo na yan, Soriano. Patutunayan ko sa inyo, totoo salita ng Diyos. Matagal ko nang kinulyang hamon mo na yan, Soriano. I believe na you are barking at the wrong tree. Ang hinahamon, wala naman akong nilagay na pangalan kung sino hinahamon ko eh. Yung nag-aral ng Greek, yung nag-aral ng Hebrew, at yung nag-aral ng pinakamataas ng pinag-aralan sa theology. Ano ba yung hamon ko? Tutol ka ba sa hamon ko? Kinokol mo pala. Talaga palang antikristo itong mga ministro ni Manalo ito eh. Iulitin nga natin yon, pakita natin kung ano yung inihahamon ko. Kinokol daw niya. Ba't pakinggan natin ulit? Kasi yung mga nag-aaral-aral dyan sa eskwela, sa Biblia, marunong daw sila, marunong Greek, marunong Hebrew, marunong sila ng theology. Yayain yung lahat yun. Patutunayan ko sa inyo, totoo salita ng Diyos. Kita mo, ang inihahamon ko, patutunayan kung totoo ang salita ng Diyos. Kasi nga merong naninira sa Biblia, kagaya nung naninira kay Pablo, no? Naninira sa Biblia. Patutunayan ko na totoo salita ng Diyos. Abay, kinol daw niya. Ibig sabihin niya, tutol siya doon sa proposition ko na totoo ang salita ng Diyos. May antikristo talaga itong mga ministrong ito eh. O hindi ba? At napakayabang pa, pagka sinabi kang marunong ng Greek, kasama si kapatid na Ramil dyan. Pag sinabi namang marunong ng Hebrew, kasama dyan si Michael. Naku, bumila naman si Michael. Talaga bang marunong ka ng Greek, ng Hebrew, Michael? Kaya marunong ka ng Hebrew, kaya marunong ka ng Greek. Ang hamon ko, dun sa mga naninira ng Biblia, patutunayan ko na ang Biblia, totoo ang salita ng Diyos sa Biblia. Kinol daw nitong isang mahangin pastor ni Manalo. Tuloy nga natin yan. Ang ganda eh. Kinokol nila yung aking hamon eh. Ibig sabihin, they will stand in the negative. I am in the affirmative eh. Kasi patutunayan ko na ang salita ng Diyos, totoo, kinol daw niya. O sige, ngayon din tumawag ka at ipag-usapan natin ang tema. Na ikaw ay tutol doon sa sinabi ko na ang salita ng Diyos totoo. Ulitin natin. Patutunayan ko sa inyo, totoo salita ng Diyos. Matagal ko nang kinulyang hamon mo na yan, Soriano. Kinol daw yung hamon ko. Tinan mo, kinokol niya pala yung hamon ko eh. Ano ba yung hamon ko? Ibalik nga natin kung ano yung hamon ko. Patutunayan ko sa inyo, totoo salita ng Diyos. Matagal ko nang kinulyang hamon mo na yan, Soriano. Po
proposisyon ko eh. Patutunayan ko na totoo salita ng Diyos. Eh, kinol ng ministrong mayabang. Tutol sila ron sa tema na Ibig yun. sabihin, tutol sila ron. O, tinan mo yung hamon ko, kinokol mo. O ngayon, buksan natin ang linya. Tignan natin kung tatawag itong mga ministrong ito na kinol daw niya yung hamon ko. Patutunayan ko, totoo ang salita ng Diyos sa Biblia. Yun ang aking proposisyon. Hinahamon ko lahat ng marunong ng Greek, marunong ng Grego at ng theology. O sige, sabi mo, kinol mo, i-call mo uli ngayon nang maging opisyal yan. Na, tutol ka dyan sa sinabi ko na ang salita ng Diyos sa Biblia, totoo. Yan ang aking proposisyon Nanahimik na lamang din si Jose Ventilacion, isa sa mga ministro ni Manalo. Muli, upang patunayan ni Brother Eli ang katotohanan ng daladala niyang aral at ang kamalian ng mga turo ni Manalo, inilabas niya sa The Sunday Times ang kanyang hamon na one-on-one debate laban kay Eranio Manalo. I therefore urge you now to settle our doctrinal differences once and for all and put an end to the unchristian kind of spiritual warfare being introduced in your program that only tends to muddle the real issues and deviate from the biblical truth. In this regard, I, Eliseo F. Soriano, presiding minister of the members of the Church of God International, am inviting you to a one-on-one discussion or debate which will finally settle our doctrinal differences with the Bible as our sole basis. The most logical venue, viewership-wise and security-wise, is our respective television studios to be simultaneously covered live worldwide via satellite. I will be waiting for your response for us to discuss the mechanics, hoping that you will live up to the INC's earlier tradition of courage in defending its faith, no matter how hopeless. Very truly yours. Sumagot naman ang mga ministro ni Manalo. Subalit, ayon sa kanila, The Manila Times, nakikita po nyo sa inyong TV screen, alang-alang doon sa mga nanonood. Monday, March 28, 2005. For the Iglesia ni Cristo's response, what's ang tamang daan? panoorin daw sa ang tamang daan ang sagot ng Iglesia ni Kristong Tao ukol sa one-on-one debate na hamon ni Brother Eli Soriano kay Eranio Manalo. Ang tanong, ano ang naging sagot ni Eranio Manalo? Kaya nga, sabi ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang sinasabi sa iyo, Mr. Soriano. Sandali ha. May hamon si Soriano, ang gusto niyang makalaban ng kapatid ni Eranio Manalo. Anong sagot ng kapatid ni Eranio? Ang sabi sa iyo, ganito, Soriano, patunayan mo muna, makipagdebate ka muna sa Papa ng Iglesia Katolika at maglalating ka nga, sabi sa iyo, at saka tatanggapin yung hamon mo sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Pag hinarap ka ng Papa sa Roma, haharapin ka na rin ng tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Cristo. Ito ay maliwanag na tanda ng karuwagan. Ito ay sagot ng isang hindi lalaban. Sa wakas, nagdeklara na rin ng kanyang tindig si Eranio Manalo. Umamin din na hindi niya kayang labanan sa one-on-one debate si Brother Eli Soriano.